Good day po sa lahat. Welcome po sa video ko. Unang-unang gusto ko lang po magpasalamat sa developer, sa admin, tsaka sa moderator sa pagbigay po sa akin ng opportunities na i-share ang ideas at tips tungkol sa kung ano man pag-uusapan natin ngayong araw na 'to. Ang main topic lang naman po natin ngayon ay tungkol sa Open WRT or tinatawag na Open Wireless Router. Tapos magbibigay na rin tayo ng tips tungkol sa ghost credit tsaka anti-pitik. So, meron na rin tayong pag-usapan tungkol sa flashing tsaka sa flashing both sa main tsaka sa pinaka-sub niya. So, una natin pag-usapan ay tungkol sa OpenWRT. So, kung ano nga ba talaga ang Open Wireless Router. So, ito po ay open source siya na Linux based. So, pwede mo siyang ma-edit, pwede mo siyang ma-customize. Yun yung nakaganda sa open source. Tapos nire-replace niya yung mga stock firmware into fully customizable na Linux system. So yun yung main features niya. So ano ba yung mga inclusion niya na na mga features? So isa sa mga features niya yung bandwidth control. So yung ad blocking, scripting, VPN. So VPN example po yung yung zero tier. So yun yung isa sa features niya. At saka pinaka-importante ang VLAN sa piso Wi-Fi. So, para hindi lang kayo ma-confuse, magkaiba po yung OpenWRT at VLAN. Ang VLAN po ay isa lang sa features ng OpenWRT na ginawa ni Kitify. So, halos lahat na rin ng piso Wi-Fi, OpenWRT na rin. So, in-adapt lang to ng Kitify. So, dati silang MikroTik base. So, yun nga ang example ng VPN, yung zero tier. Tapos yung VLAN naman, ang trabaho lang niya is para mag-split lang ng mga network. So, yun yung tinatawag, example, yung ginagawa na VLAN 20, 22, and so on. Ngayon, regarding naman sa Kitify na system, so, yun nga, dati silang MikroTik base. So, nag-adapt lang siya ng OpenWRT. So, ano nga bang advantage nito at disadvantage? So, ang advantage lang, so yun nga, full Linux support siya. So, meaning, less maintenance lang sa hardware. So, pwede mo siyang i-customize into, yan, ginawa sa mini PC, sa mga Orange Pi, sa mga piso Wi-Fi. Tapos yung solid security, since solid security siya, so pwede kang maglagay ng sarili mong password saka username. Tapos yung VLAN support, yun nga bandwidth limit saka VPN. So ang disadvantage naman niya, so hindi siya plug and play. So kailangan mo talaga siyang i-customize para lang magamit mo lang sa preference mo. Tapos yung isa doon is risk siya sa sa brick or corrupt sa sa SD card mo or sa SSD kasi nga depende sa compatibility ng hardware. So yun yung ginagawa ng admins ngayon, in-adapt nila sa mini PC tsaka sa Orange Pi. So tapos siya, limited siya sa official support. So ibig sabihin, so since ikaw magko-customize, so wala siyang masyadong support sa sa pinaka main kasi open source lang siya eh. Tapos yung security responsibility, so ibig sabihin nun, so ikaw gumawa ng password saka username, so responsibility mo yon na tandaan at wag i-share sa iba. Yun lang naman. Tapos yung pinaka-last niya is hardware compatibility. So depende sa hardware niya. So ginagawa ng developer ng Kitify, yun nga, yung sa mini PC or sa PC version saka sa Orange Pi. Next naman ay kung paano tayo mag-flash. So i-open na natin yung main site nila para alam niyo na kung saan i-download yung firmware nila. So, punta na tayo sa browser tapos search na natin yung Kitify na main site nila. Tapos login lang tayo. So, sign in with Google. Yan, yun yung gamit ko. Yan, so ito.
So, makikita niyo meron akong isang active dito. Ito pang testing ko lang 'to. So, naka version 1.3 ako. So, so hindi ko na masyadong ah, i anong tawag nito, i-explain yung ano, yung paano flashing ng ano, ng firmware kasi nga, marami na namang gumagawa ng video tungkol sa flashing. So, kung ano lang gagamitin. Dalawa lang naman yung card reader gaya nito. So, card reader, ito. So, lagay mo lang yung SD card, tapos gamit ka lang ng Rufus or Balena. Yun na naman yung dalawang known na ano, known na flasher ng SD card para sa piso Wi-Fi. So, next naman ay ito nga yung files. So, since ang pag-uusapan natin tungkol sa OpenWRT, ito yung pipiliin natin. So, may nakalagay nito main, stable, so version 1.3. So, nandito na rin lahat ng supported firmware na ginawa ng developer sa ano sa Kitify system. Tapos ito naman yung pinaka ano nila, ay mali. Sorry, mali. Ulit. Ulit. Ito naman yung sub. Yan. So meron silang dalawang sub sa ngayon. So yung LAN base saka sa wireless base. So, pero yung sa sample natin ngayon itong wireless base. Ito, wireless. So para mag ano tayo, para makapag-flash tayo. So ang ginagawa kasi ng iba yung flasher kasi ang ginagawa nila ah meron silang actually meron namang flasher talaga na para sa ano sa ESP32 or ESP 8266. So meron tayo ditong flasher na mula kay Wi-Fi pero same lang naman to. Gumagana pa rin naman to. Kasi universal naman ito. So yung Pi flasher. Ito yung usual na ginagamit nila. Ito. Pang flash sa sub. Pero sa akin iba. Since meron akong sariling flasher, kung paano, which is portable siya. So yun yung pag-uusapan natin ngayon kung paano i-flash gamit ang system na yan. So yung flasher na gagamitin natin, ito yan. Saan ba yan? Ito. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung ginagamit kong pang flash ng ESP32 at saka ESP8266. So portable lang siya. So plug and play lang siya. So ilalagay mo lang yung firmware or bin files dito sa SD card. Meron tong built-in na ano na card reader. So hanggang ano siya hanggang 32 gig. So since introduce na natin kung paano mag-flash, meron din ako mga custom board na built-in na siya na pwede mong isaksak dito yung flasher. So hindi ka na mahihirapan na mag-flash. So ganun lang siya. So ito yung custom board natin. So both wireless tsaka LAN based na custom board ko meron na nito. Plug mo lang dyan. Tapos sundan mo lang yung screen. So sa flasher natin meron tayong bagong product na i-introduce ngayong araw na to. So since ito yung pinakaunang ginawa ko, ito yung ano, ito yung nanay. Ito yung pinakauna. So hindi pa siya SMD, tapos yung card reader pa hindi naka-embed mismo sa main na board. So introduce ko lang ito yung nanay. Tapos ito yung successor niya, ito yung anak. Kulay black. So same na siya pero naka-embed na siya yung SD card. Meron na rin siyang CH340C. Pero yung mga susunod ko na kasi na ano, hindi ko na nilagyan ito since hindi man ganun kailangan. Saka meron na kasi siyang ano, firmware update na kahit isalpak mo na sa SD card, ma-update mo na yung firmware nito. So ito yung successor, ito yung anak. Bali ito yung panganay. Ito naman yung bunso niya. So ganun din yan. Ito SMD na rin siya.
Saka meron akong mga improvement na ginawa diyan, lalo na yung ano, yung power system niya. So next naman ay ang ang pinaka-last at ang pinakabagong firmware, na ginawa ko, yung built-in na lahat. So ito yung tinatawag ko na tagapagmana, oh, 'di ba? So gano'n din yung function niya. So meron na siyang SD card. Ito. So ito yung SD card niya. So paano mo na siya paganahin? Meron siyang type C. So try natin mag-flash sa gamit tayo nito. So ESP8266 kung paano i-flash. So actually ito pwede naman siya. Meron tong adapter, kaya lang wala kasi akong gawa ngayon eh. Ano lang yun, yung 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 ginawa ko lang kasi nito, pinagsama ko yung adapter tsaka yung pinaka main flasher. Kaya pinag-isa na lang siya. So paano siya i-flash? So saksak lang natin. Saksak lang natin sa lagay sa yan. So plug lang natin. Itong pala yung nanay pala walang USB, walang USB port eh. So diretso lang talaga. Hindi siya gagana kung wala siyang pagsasalpakan na na adapter. Ito naman meron na. Ito meron na rin. Tsaka ito. So on lang natin try natin. So makikita niyo sa screen, medyo malabo eh. So nakalagay dyan Dark Pro Rev 3X. Ayan yung firmware na nilagay ko. So simple lang, meron naman siyang menu. So meron tong okay, back, up, down, tapos left saka right. So paano i-flash? So unang-una pakita muna natin na saksak natin to. So pakita muna natin na walang laman to. So source lang natin. So wala siyang ilaw blue. Tapos tignan natin sa Wi-Fi niya. Wait lang, buksan ko lang yung phone. Yan. So punta tayo sa settings. Tapos sa Wi-Fi. So wala, wait lang So wala pa siyang ma-search na Kittify setup. So ibig sabihin wala pa siyang laman. So ang gagawin natin ngayon, ipa-flash lang natin siya. So bago yan, tanggalin mo muna yung power. Wait lang, wala yung phone. Wait lang guys, sana wala yung phone ko lang. Close ko muna ulit to. So para makapag-proceed tayo ng So anyway, habang inaantay natin yun, ipa-flash muna natin ito. So loading yung screen ng So ito nakasalpak na yung ganyan ang position niya, ESP8266. So plug lang natin. Tapos piliin na natin yung upload. Tapos piliin natin yung ESP12X. Ayan yung ESP8266 tsaka ESP12. So isang hardware lang naman sila. Tapos piliin natin yung
Actually ito puwede 'tong mag-flash ng kahit anong firmware na ano, basta meron kang bin files. Piliin natin yung Kittify na OpenWRT wireless, ito nakalagay. So, medyo malabo lang sa screen kasi sa camera eh. Hindi siya nag-autofocus eh. Kasi webcam lang yung gamit ko. So, i-flash lang natin siya. Yes lang natin. So, makikita nyo sa screen na maglo-loading siya. So, antayin lang natin yan. Nakalaw lang natin to. Ayan. Okay na. Okay na yung phone natin. So, close muna natin ito. Wait. Minimize lang natin tong isa. Ibabalik natin. Ayun. Habang inaantay natin, search natin dito. Tapos try natin ibahin sa main kung magbabahin siya. So, ang pinaka-main pala natin, mini PC. So, hindi ko lang mapakita sa screen kasi nga wala akong extra na camera eh. So, ayun, nag-successful na siya. So, okay na yan. So, test lang natin siya sa board. So, unplug lang natin. Pandalin lang natin. So, ayun, kung mapapansin nyo, blue na siya. Ibig sabihin, may laman na siya. So, try natin buksan sa settings ng Wi-Fi. Tingnan natin kung na-detect siya. So, ayun. So, na-detect na siya. So, ibig sabihin, successful yung flashing natin. So, try lang natin i-bind. Ayan. Nagre-reconnect kasi. Nawawala yung... Wait lang, ulitin na natin guys ha. Lolo ko kasi yung ano ko. Pero kung makikita nyo sa screen, ito. Ito na yung setup niya. So, search lang natin yung... So, yung pinaka-Kittify ko kasi ito yun eh. 5x6 by Wi-Fi. So, save mo lang. So, yun. Okay na yun. Tapos, punta ka lang sa pinaka-main niya. Yan, connect na tayo sa main. Tapos, ito na yung pinaka-main ko. So, dapat, home muna tayo. Yan. Punta tayo sa window list. So, lalabas na yun. Yan, no? So, lumabas na siya. Wait lang. Try natin i-connect ulit ito sa ano. Loading screen pa rin siya. Ayaw ko na. Ayun, allow. Ayun. So, mas madali kasi dito. Ayan. So, makikita nyo, ito yon. So, bind lang natin siya. Ang nakaganda lang nito sa Kittify, hindi mo na kailangan mag-input ng pinaka-license niya. So, once na bumili ka ng license, tapos na-send na sa account mo, hindi mo na kailangan i-input yung pagkahaba-habang code. So, i-check mo lang, tapos activate. Ayan. Ayan. Okay na yan. So, ganun na po siya pag-bind. So, hindi na natin itatackle yung paano siya mag-insert coin kasi may nag-topic na ng ganyan. So, yung topic na po natin parang ano lang, parang highlights lang kung ano yung OpenWRT tsaka yung VLAN setup. So, yung VLAN setup pala, so itong Kittify compatible na rin siya into multiple VLAN. So, pwede ka mag-set ng maraming sub in case na kailangan mo. So, yun lamang po sa topic na to regarding sa Kittify. Tapos yung ano naman natin, pag-usapan natin yung paano maiwasan yung ghost credit tsaka yung features ng anti-pitik. Yung ghost credit kasi may dalawang cost yan. Yung una ay yung firmware mismo.
So meron siyang bug pa na kailangan i-fix. So kahit anong gawin mo sa hardware o sa ano, sa custom board mo or sa baseboard mo, hindi talaga siya nafi-fix. So kailangan lang i-report lang sa admin kung ano yung mga ano yung mga experience mo. Yung pangalawa naman ay sa hardware sa custom board. So common to sa mga custom board lalo na kung hindi maayos yung ah, pull up tsaka pull down resistor. So yung sinasabi nating pull up tsaka pull down, yun yung parang biasing niya mula sa coin pin papunta sa ground or papunta sa pinaka source power na which is 3.3 volts. So ang pinaka-common lang naman sa piso Wi-Fi, naka-pull up siya. So kailangan mo siya ng pull up resistor para hindi siya mag-overcredit. Yun lang yung pinaka-ano niya. So connect mo lang yung resistor. Usually common ang pull up resistor 10K or 4.7. Pero pinaka-common kasi is 4.7. So ang gagawin mo lang, magko-connect ka lang ng 4.7K resistor papunta sa coin pin, papunta dun din sa yung kabilang dulo mapupunta sa 3.3 volts. So yun, ayos na yun. Tapos yung pangalawa naman, yung optocoupler. Yung purpose lang naman ng optocoupler ay para sa anti-pitik. So ibig sabihin nun, yung spark mismo na nagagawa ng piezo trigger, yung sa lighter na yun yung common ngayon eh. Ang ginagawa kasi nila, pinipitik kasi nila para magka-credit sila habang nag-insert coin. So yung trabaho lang ng optocoupler ay i-isolate lang niya yung pinaka microcontroller tsaka sa coin slot. So ibig sabihin, so walang makakapasok na positive kasi positive trigger kasi yung yung sa optocoupler, tapos negative naman yung ibibigay niya dun sa microcontroller, parang reverse siya. So positive kasi yung sa trigger, so ibig sabihin kung i-click mo yun dun sa pinaka-frame niya, so magke-credit talaga siya. So yun yung system ng coin slot. So para maiwasan yun, gumagamit tayo ng optocoupler. Yung pangalawang tips naman para sa anti-pitik, gawin mo lang kung meron kang nakikitang settings dun sa coin slot mo, halimbawa kay Alan coin slot, meron kasi dalawang toggle switch yun. So yung unang toggle switch, yung NO tsaka NC, yung baba naman nun, yung slow, medium tsaka fast. So gawin mo lang sa Kittify system, ilagay mo lang siya sa NC, which is stands for normally close. Tapos medium or fast. So kahit anong pitik 'yon, hindi siya gumagana. So kahit yung gagamitin pa nila yung zapper, meron ako nun dito eh. Teka lang. Meron ako ditong flashlight na may stun gun eh. Ito yung nauso. So sa Kittify, hindi na gumagana to. Lobat yata. Wait lang. Ay, naka-on. Yan. So na-test ko na to, may video na rin ako nito kung gumagana siya o hindi. Basta naka-NC lang. Basta any system na naka-NC, hindi ang gagana yung yung pitik niya. Tapos yung pinaka-last na tips natin sa paggawa ng custom board at saka sa baseboard lang, kahit baseboard lang. So ang pinaka-importante lang naman sa paggawa ng sub, kailangan mo ng proper grounding. Pinakauna yung proper grounding. Kailangan lahat ng pins na nakalagay GND ng NODEM core kay ESP 32 dapat lagyan mo ng ground. So para iwas na rin sa ghost credit. Isa 'yun sa cost din. Yung pangalawa naman ay sa custom board naman, meron namang nagbebenta na na ready na nun, na marami na. So gaya ng ito, meron 5 seller na nagbebenta niyan. So ang sa akin lang is SMD type na. So kung may kailangan po kayong custom board, message niyo lang po ako. At tapos yun lang guys. Again, gusto kong pasalamat lang sa admins tsaka sa developer ng Kittify. So although hindi pa siya ganun ka perfect yung system kasi nga start pa lang sila sa OpenWRT.
So, pero ginagawa naman ng admins tsaka developer na tugunan yung bawat needs tsaka suggestion ng bawat member. So, yun lang naman guys, antay-antay lang tayo. So, pasasaan ba at magi-improve din ang system na yan. So, hindi naman lahat nagsisimula sa maganda agad eh. So, meron talagang aayusin yan. So, meron talagang dapat i-add. So, ayun lang guys. Salamat po sa lahat at magandang araw po.